Eto, sa ilang linggo, ilang araw na ho nating pagtanggap ng mga reklamo mula po sa ating mga taga-subaybay. Eto ho, napagbigyan na ho tayo. Ating makakausap po sa naman ng mga balita chairperson ng Energy Regulatory Commission sa usapin pa rin ng bakit lumobo yung bill ko? Ba't ganito na yung bill ko? Anong nangyari dito? Ba't ganito? Attorney Francis Attornino Juan ng ERC nasa ating linya. Attorney Juan, good morning po sa inyo at maraming salamat sa pagsama po sa amin sa naman ng mga balita napakaaga po ngayong Webes na ito. Attorney? Oo, good morning, Orly at sa lahat ng mga nakasubaybay. Akala ko ako lang eh. Pero marami na gusto magtanong. Magaling na ho sa inyo. Yung iba naririnig ko parang dumoble. Although alam naman natin na may basihan doon sa mga distribution, binabayaran sa generation at sa transmission na lumalabas po sa sa kanila pong mga billing ng Meralco o ng kuryente. Meron bang nakikita kayo sa ERC batay sa mga reklamo maari nakarating na ho sa inyo? Kung meron bang dapat na tingnan o suriin dito po sa billing na aming tinatanggap buwan-buwan, Attorney Juan? Oo, una, pagdating doon sa paglobo o pagtaas ng singil, ito ay dahil nga sa tumaas na mga generation charge at iba pang pass-through charges ng distribution utilities Iyon. natin. So hindi lang ito Meralco, lahat halos ng ating mga utilities nakakaranas ng pagtaas sa kanilang mga pass-through charges. Kaya ito'y minomonitor, patuloy na minomonitor ng komisyon at kung meron silang mga request na utay-utayin ang paniningil, ito ay karaniwan na ibinibigay namin ang kanilang kahilingan. So, meron namang mga issue na lumobo dahil nagkamali yung pagbasa sa kanilang metro. Ito ay talagang tinitingnan natin at kung may makararating nga ng mga formal na sumbong o complaint sa amin, ito inaaksyonan. At karaniwan kapag may complaint naman na nakarating sa amin, ay nag-i-issue kaagad kami ng kautusan para walang disconnection. But on top of this, meron tayong umiiral na no disconnection ngayon dahil panahon nga ng crisis, ng emergency, meron tayo niyan. At kamakailan lang ay pinalawig pa ng komisyon itong direktiba na wala munang putulan hanggang 3 buwan mula Agosto. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung iiral yung ating direktiba na wala munang putulan para sa lahat ng ating mga residential customers. Lalo ngayon na may tension muli sa Middle East. So yung August na yan sa tingin niyo pwede pang decision niya ng pangulo mismo at ng DOE at maging ninyong tanggapan. Depende yan kung may request na ito'y palawigin pa dahil sa papaigting na namang tensyon sa gitnang silangan. Oo, at ito na nga ay ginawa na natin. Pinalawig natin ng 3 buwan pa yung pulisiya, yung kautusan na walang disconnection muna. Oo. Hanggang anong buwan na ho ngayon? Hanggang Oktubre na. Hanggang October. Alright. Oo. Yung binabanggit nyo, Attorney Juan, na malimit ka ring marinig na mali ang pagbasa, ang hindi naman nadagdagan yung kanilang appliances pero umabot ng 80,000, minsan may 100,000, sa regular na 10 to 15,000 a month. Yung kanyang pagbasa, maling pagsingil, hindi ho ba may tuturing yan na parang grave mistake o malaking pagkakamali ng isang distribution company at maaring yan ay ang katumbas niyan ay pagbawi ng kanilang prangkisa? Tama ho ba yun, Attorney Watt? Depende na siguro yan doon sa magnitude. Kasi alam natin na mayroong mga ganyang kaso. At ito nga ang inaalam ngayon ng komisyon kung anong porsyento yan na mayroong mga nagiging maling pagbasa. Kahapon lang kausap ko yung mga taga Meralco para nang sa ganun ay maiulat nila sa komisyon ano ba yung porsyento niyan, sino ba ang nagbabasa. Ito ba yung mga empleyado nila kung mayroon bang maling pagbasa na ginawa ay mayroon bang kaukulang kaparusahan doon sa kanilang meter reader. So sinabi naman nila na maliit lang na porsyento pero aalamin pa ng komisyon at yung detalye niyan. At kung mayroong dapat na baguhin sa mga umiiral na pulisiya o regulasyon ng ERC patungkol dito, ito naman ay handa natin na rebisahin nang sa ganon ay mas mapaigting pa
yung ating mga proteksyon na ibinibigay sa ating mga consumers. Sabi niyo, attorney, depende kung sa laki o dami ng apektadong mga consumer ng maling pagkwenta o pagbasa sa Metro. May ano, sa batay po sa umiiral na panuntunan, ilang porsyento po ito, Attorney Juan? Inaalam pa ng komisyon, pero doon sa pakikipagtalastasan natin kahapon sa taga Meralco, sinasabi nila ay mga bababa pa sa 2%. Tingnan naman kasi natin ang bilang ng mga consumer niya, ang bilang ng mga metro na dapat ay maayos na nababasa ng kanyang empleyado o kanyang representante. So kung nakikita rin natin yung mga maling pagbasa ay nagiging paraan upang mas malaki ang makolekta niya at titingnan natin kung may pattern na talagang ito'y sinasadya, ibang usapan na talaga yan. Pero kung halimbawa ay mga pagkakamali na dahil malabo ang metro, ang selyo, ang cover ng metro hindi maayos na nabasa, mga tao din kasi yung mga nagbabasa niyan at maaari nga talaga nagkakamali. At kung makikita naman natin ay ito ay honest mistake, so meron din dapat na recourse ang ating mga consumers. At ito na nga yung kanilang pagsulat sa ERC or pagsampa ng reklamo, at ito'y kagad nga naming inaaksyonan para malaman talaga kung ano ang nangyari, kung mayroong pagkakamali at ano yung dapat na gawin upang itama ito. Meron din nabanggit, hindi ko lang alam kung totoo ito. Pero pag nagkakaroon ng problema, halimbawa, yun ay dahil sa depektibong mga linya ng Meralco, nagkaroon ng problema sa supply ng kuryente, naapekto na ilang oras sa kanilang mga consumer, meron din palang karapatang magreklamo at pagmultahin ng hindi lang Meralco, kundi ilang mga distribution company. Tama ba yun, Attorney Juan? Meron tayo kasi sa umiiral na regulasyon sa pagtatakda ng singil nila na meron silang mga allowances, yung outage allowance, yung SIFI, SIDI. Kumbaga, kung sumobra na doon sa itinakdang bilang yung outages na naranasan ng customer ng isang utility, private utility, o kaya yung duration, yung haba ng outages na yan na dahil doon sa kapabayaan sa pagmimintinan ng linya. So ito ay may kaukulang rewards and penalties. At least na pag-uusapan ito, dahil sa tuwi-tuwi na may natatanggap tayong reklamo na pag may problema ka na wala nang bigla na supply na kuryente, para ka laging titingin sa langit o ikay aasa na maaring bumalik yan. Depende kung gaano kabilis ang pagre-restore ng mga distribution company. Pero batay ho pala sa kanilang umiral na prangkisa, pag nagkaroon ng problema, obligado para talaga sila dapat na ibalik agad ang supply, Attorney Juan. Oo, dapat ay agad-agad na maibabalik nila. Lalo't kung ang dahilan ay doon sa problema sa linya nila. Dahil mayroon din naman mga dahilan na wala namang kinalaman yung mga utilities. Lalo kung halimbawa ay kinulang na ng supply. So talagang magkakaroon ng blackout dahil wala nang maisupply. Kahit pa man walang problema yung linya ng ating mga utilities. Okay. Yan lang ho naman ang ating concern kasi alam natin na Attorney Juan, yan lang ho ang ating masasaklawan dahil may umiiral po tayong EPIRA o batas ukol sa tamang pagsingil na nakapaloob sa ating billing na yung iba ho talagang parang parang pikit mata ka na lang napapayag. Pero sakasakali man dapat panahon na rin. Siguro Attorney Juan naniniwala na dapat na rin tumatalakay kung makatwiran pa yung mga karagdagang idinadagdag at isinisingil. Lalo-talo na pag tinatanong ang isang distribution company, ang sagot, pinayagan po yan ng ERC. Parang sa inyo balik Attorney Juan. Para kayo dapat sisihin kung may sobra. Oo. Yung alam naman natin yung IPIRA isinapribado yung ating sektor ng kuryente. At dahil sa pagsasapribado, binuksan ito sa kompetisyon. Kaya yung malaking bahagi ng binabayaran natin, ang halaga niya doon sa merkado. Kung numinipis nga talaga ang supply, nagkakaroon tayo ng mga pagtataas sa singil. At ang talagang long-term na
na remedyo dyan ay magkaroon ng mga karagdagang supply nang sa ganun ay matugunan at demand at may konti pang margin or sobra para anytime na magkakaroon ng aberya yung mga planta o linya, mayroong pagsasalo na kapasidad para hindi ganoon na magtataasan ang singilan sa generation. Pero ang tingin ng iba dyan, hindi ko lang alam kung sasang-ayon kayo, Attorney Juan, hindi ho naging maganda ang privatization na yan. Mukhang nung ipairal po yan, sa halip pong gumaan ang ating buhay, medyo mabawasan ang ating problema sa kulang, hindi man kulang ay mahal sa supply ng kuryente, para daw mas lalo yata natagdagan mula ng ipairal ang ipira, Attorney Juan. Oo nga, kaya kasama naman din dapat yan sa ating pagtalakay kung kailangang mayroong baguhin doon sa batas. Ang trabaho ng ERC ay ipatupad yung batas na yan at habang nariyan yan, obligado kami na ipatupad at talagang i-promote yung competition, yung pagkakaroon ng mga additional investment sa mga capacities natin sa linya at sa planta at ito ang talagang tinututukan natin ngayon. Panghuli na lang, Attorney Juan, itong mga naririnig natin, minsan ay inare-report pa sa 24 oras sa ating mga balitaan dito sa GMA, yung mga nagulat sila bakit mali ang pagbasa, mahal ang binayaran, and then iwawasto eventually. Itong mga ganitong problema, gaano karami ang naidudulog po sa ERC at ano po ang nagiging desisyon ng ERC sa ilan sa mga kasong ito, kung meron po kayo naalala, natatanda na ito? Oo, libo-libo ang nagiging libo-libo yung mga reklamo ng maling pagbasa ng mga billing ng Meralco, halimbawa, ganon? O sa lahat na po ito? Karamihan, Meralco, libo din ang bilang ng mga complaint na nakakarating sa amin. At yung mga sulat, yung mga email na nare-receive namin, ang ginagawa namin ay nag-i-issue kami ng order o ng kautusan at pinasasagot namin sa utility. At habang aming dinidinig yung sumbong na yung reklamo na yan, hindi naman nakapapamutol yung ating utility. So pagkatapos na lang na malaman kung talagang nagkaroon ng pagkakamali doon sa pagbasa or doon sa paniningil, ay winawasto ng komisyon yan. Yung pagwawasto, meron ho bang multang pinag-uusapan o wala lang? Winawasto lang yung bayad at binabawi rin nung consumer? Karaniwan ay pinapabalik lang kung nagbayad na yung consumer ng sobra doon sa dapat niyang binayaran. Pero kung mayroon tayong makikitang ginawa talagang paglabag, yung kumbaga hindi na honest mistake na lumalabas ang nangyari, ay maaari naman ang komisyon ay magpalabas ng show cause order upang mapagpaliwanag ang mga utility nagkasala. Naku, Attorney, mukhang magre-request kami ng part 2 sa inyo kasi pinag-uusapan pala natin ay yung pagbabayad. Pero yung pagsasaayos ng linya, mga kawad ng kuryente ng Meralco for example, pati yung mga poste ho nilang nakatabingi na, nakalundo na matagal na tinatawag pero hindi pinapalitan, may mga ganyan rin palang mga complaint mula sa ating mga power ko electric consumer. Attorney Juan, siguro magre-request kami ng susunod pa hong panayam para po mas may parating namin ng kompleto itong mga reaksyon ng ating mga power consumer. Attorney, thank you po muli sa inyo. Kaoli, salamat at anytime. Maraming salamat. Thank you po sa Chairperson po ng Energy Regulatory Commission, mga kapuso, usaping kuryente ang ating pinag-usapan.